Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Dito na tayo sa number 6. So, galing pa rin ito sa isa sa dito sa pinopost sa random post sa Philippine Civil Service Review for All. If a man travels for half an hour at 60 kilometers per hour and for a quarter of an hour for 120 kilometers per hour. Ang tanong, what is the average speed? Paano ba hanapin yung mismong average speed? Laging tandaan kapag mga ganito, speed equals yung mismong total distance divided by total time. Hindi natin basta-bastang i-add and divide by 2 yan siya. Kasi mga speed man yan. Ang speed, paano kukunin? Distance divided by time. So therefore, kukunin natin yung total distance at total time. So dito muna tayo sa kung ano man yung given na nandito. If a man travels half an hour, ano bang ibig sabihin ng 1/2 hour? At ito naman yung speed na 60 kilometer per hour. So therefore, 60 kilometers kada oras per hour, kada 1 hour. Kung 60 kilometers kada 1 hour, ang nandito lang naman if a man travels half an hour lang naman. Ito kay 1 hour man. So, therefore, half of 60. So, nandito pa tayo sa solution number 1 kung saan kailangan lang nating intindihin yung given. So, ang 60 kilometers per hour, dito tayo sa half. So, ang half dyan ay 30 kilometers in half an hour or 0.5 hour. So, sa unang set, i-erase na natin to. Nag-gets na ba na dito sa unang set, meron tayong 30 kilometers. Ito yung unang, yung distance natin. Tapos, yung isa naman ay, ito naman yung oras, which is 0.5 hour or yung mismong time. Dito sa next na set ay for quarter of an hour. Ano ibig sabihin ng quarter of an hour? That is 1/4 hour. Quarter, 1/4. So, for quarter of an hour, for 120 kilometers per hour, yan naman yung speed. 120 kilometers kada isang oras. So, kung 1/4 hour, ibig sabihin 1/4 nito. Therefore, 120 divided by 4, and this is 30 kilometers sa loob ng 1/4 or 0.25 hour. 1/4. 0.25 hours. So, ito naman yung pangalawang distance natin at ito naman yung time sa pangalawa. So, ano ang susunod nating gawin? Nandito pa tayo sa ating solution number 1. Para sa total distance, 30 plus 30, and this is 60 kilometers. Diba? Total distance divided by total time. So, we have 0.5 hour plus 0.25 hour, and that is 0.75 hour. So ngayon, dito na lang tayo mag-focus. Bali, i-divide lang natin ito. Kung sakaling nahirapan kayo sa pag-divide niyan, di ba? 60 divided by 0.75. Mas magandang i-divide natin doon sa fraction. So 60 divided by, ano ba itong 0.75 sa fraction? This is 3/4. So, division of fraction, kopyahin natin si 60. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay 4/3. Mas madali na lang.
So therefore, this is 20. 20 times 4 equals 80. Kaya ang sagot dito ay 80. So, syempre, doon tayo sa solution number 2. Dito naman sa solution number 2, hindi pa tayo doon sa formula. Tawagin natin itong Cantu style way of solving. Cantu style para isa-isahin natin ba? Para mag-gets na gets nyo. So, ito yung as in 1 hour. Dito tayo sa unang set. A man travels for half an hour. Ang speed niya ay 60 kilometers per hour. So, bali, 60 kilometers sa loob ng isang oras. Now, yung nasa first statement natin ay half hour or 0.5. Doon na tayo sa half, which is 1/2 hour. So, kung sa loob ng isang oras, 60 kilometers na yan sa isang oras, so therefore, ang half dyan, or 60 divided by 2, and this is 30. So, sa 30 minutes, nandun pa siya sa 30 kilometers. Next, dito tayo sa pangalawang set. Ang pangalawa dito ay, erase muna natin. For quarter of an hour, so ito naman yung quarter of an hour. So, therefore, this is 1/4 hour. For quarter of an hour, ang speed daw ay 120. So, therefore, up to here, 120 kada isang oras. So, yung 120, ang half dyan, ang 1/2 hours sa 120, and that is 60. Ang half ulit, kasi dito tayo sa 1/4, and this is 30. So, therefore, isulat na natin itong 30 kilometers sa loob ng 1/4 hour kapag ang speed ay 120. Now, para sa total distance, 30 plus 30, kasi yan yung mga distance natin, and this is equal to 60. Tapos, yung hour natin, we have 1/4 hour plus 1/2 hour. So, i-erase na muna natin ito kasi wala na tayong space. We have 60. Tapos, dito tayo, mag-add muna tayo ng 1/4 hour plus 1/2 hour. Pag mag-add tayo ng mga fraction, kailangan pareho yung mga denominators natin. So, ang least common denominator dito ay 4. 4 divided by 2, and that is 2. 2 times 1 equals 2. So, bali si 1/2 ay pareho lang sa 2/4. Ngayon, pwede na tayong mag-add. Kopyahin yung denominator na 4, yung numerator 1 plus 2, and that is 3. Pareho lang din. 3/4. So, 3/4 hour. Sa paghahanap ng average distance divided by yung time natin ay 3/4. So, ganun pa rin. 60 divided by 3/4, division of fraction, kopyahin lang sa 60. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 4/3. Sa division of fraction, numerator to numerator, tapos laging tandaan lahat ng whole number, mayroong 1 na denominator. Maliban doon sa shortcut na 60 divided by 3, and this is 20, at yan lang i-multiply natin, pwede namang ganito na numerator to numerator. So, 60 times 4, and this is 240. Kung i-divide natin ng 3, this is still equal to 80. So, therefore, ang sagot dito ay 80 kilometers per hour. So, ngayon, mamili kayo kung saan ba kayo hiyang, yung solution number 1 or itong solution number 2. Pero dito tayo sa solution number 3, kung saan ang gamitin natin ay yung mismong formula. Sa formula ng speed, no need na kayong mag-memorize kasi palagi yang nasa given. Ito yung speed. Kilometer, yan yung distance. Per hour, ang hour, yan yung time. So, ito na yung ating formula. Speed equals distance divided by time. Sa parehong given dito, merong half an hour at quarter an hour. Yan na yun, madali na lang hanapin natin yung total hour. So, we have 1/2 hour plus 1/4 kasi quarter yan siya, hour. So, madali na lang nating hanapin yan siya.
Wait lang, isolve muna natin. Pwede nating isolve muna itong number of hours natin, which is na-solve na natin na ang denominator natin ay 4. Yung least common denominator ba? So, yung isa, yung 1/2 magiging 2/4. So, ito 1/4 pa rin. So, therefore, we have 3/4 hour. Ito na yung total hour. Ngayon, yung unang set na nandito, kailangan lang natin yung distance. Kunin natin yung distance. Itong si time, since pang-divide siya sa distance, kapag matransfer, pang-multiply na yan sa speed. So, we have speed times time equals distance. Yung speed natin na nandito ay 60 km per hour. Or kahit i-out na lang natin yan. At i-multiply natin sa time na half hour. So, 1/2. 60 times 1/2 or 1/2 of 60, this is equal to 30 or 30 kilometers. Yung kasunod naman, quarter. For quarter an hour, yung speed natin ay 120. Si 120 ay i-multiply natin sa oras, which is yung 1/4 hour. So therefore, 1/4 of 120 times 1/4, therefore this is 30 kilometers. Ito yung unang kilometro, ito naman yung pangalawa. I-add lang natin yan, ang total ay 60 kilometers. Yan yung total. Now, dun sa tanong na what is his average speed? Yung average speed ay dapat total distance, which is 60 kilometers, i-divide natin sa total time, which is 3/4 hour. So anyway, na-solve na natin ito, which is kopyahin na natin si 60. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 4/3. Ganun pa rin. Ang sagot dito ay 80. Ito naman yung abangan nyo sa next na video. If 4 men can paint a fence in 2 days, what part of the job can be completed by 1 man in 8 days? So, yan yung abangan nyo sa next na video. Pwede kayong mag-comment kung ano ba yung sagot nyo dito sa number 7. Now, thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Kung medyo naguluhan kayo, pwede nyo namang panuorin siya ulit. Tapos mamili kayo kung saan sa mga solutions na sinishare ko sa inyo yung tipong hiyang kayo. Thank you and God bless.